Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ng Linggo, December 8, 2024. Kumusta po kayo mga kasama natin sa ating social media apostolate? Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito. Mga kapatid, tayo ay nasa ikalawang linggo na sa panahon ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda ng ating mga sarili at tungo sa pagbabalik loob sa Panginoon. Samahan ninyo muli si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 3, verses 1 to 6. Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea, si Herodes ang tetrarca sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lysanias ang tetrarca sa Abilinia, sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan, anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagisin ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayoy natupad ang nausulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Mga kapatid, kumusta na po ang inyong paghahanda ngayong panahon ng Adbyento? Napakahalaga ang ating pagpapatuloy na paghahanda ng ating sarili, lalo na ng ating spiritual na buhay bilang mga Kristiyano o mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ating Ebanghelyo ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, sa katauhan ni San Juan Bautista o San Juan Magbibinyag, tayo ay tinatawagan, "Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan." Alam naman natin na ang misyon ni Juan Magbibinyag o John the Baptist ay walang iba kundi ihanda ang daraanan ng Panginoon. At ang mensahe ni Juan Magbibinyag o Juan Bautista ay ang pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Hindi natin maaring maihanda ang ating sarili ng lubusan sa ating pagtanggap sa pagdating ng Panginoon kung hindi natin sikapin ang pagsisisi at ang pagtalikod sa ating mga kasalanan, sapagkat ang mga kasalanan ay napakalaking hadlang sa ating paghahanda at pagtanggap sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na hayaan natin ang mga salita ni Juan Bautista na paalalahanan tayo gamit ang
mga salita mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ni Juan, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Kaya hingin at sa Panginoon na naway tulungan tayo o bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya na ating kinakailangan sa ating pagsumikap katulad ng punuin ng Panginoon ang mga lambak ng ating mga kabiguan. Patagin ang mga bundok ng ating pagmamataas at iayos ang ating baku-bakong daan ng masamang pag-uugali. Hingin natin sa Panginoon na naway sa ating pagsumikap na gawin ito, una sa lahat ay bigyan tayo ng kababaan ng kalooban. Ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos ay talagang nangailangan ng ating buhay panalangin. At ang buhay panalangin ay walang ibang tinutulong sa atin upang makita natin kung nasaan tayo sa buhay natin. At upang magkaroon din tayo ng lakas na loob na yakapin ang mga panyaaya ng Panginoon sa buhay natin. Maraming salamat sa mga dumalo sa mga kumpisalan ng bayan sa nakaraang araw at ganoon din sa nangyaring Advent recollection. No? Maraming salamat sa mga dumalo at sana kayo ay natulungan sa inyong pakikisa sa mga gawain ng inyong parokya o ng parokya na inyong kinabilangan. At nais ko ring batiin ang bawat sa inyo o sino man ang dariwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. So happy birthday po sa inyo. At ganun din sa mga mayroong pinagdadaanan sa buhay, no? Lalo na si Den Estrada, no? Na bago pa lang pumanaw ang kanyang mahal na ina. So sa inyo, Den Estrada, my condolences and prayers for you and for your family. At naway kayo ay patatagin ng Panginoon sa mga araw na ito, no, ng inyong pagdalamhati dahil sa pagpanaw ng inyong mahal na ina. At gusto ko ring batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kapistahan sa araw na ito. Lalo na ang dalawang JKK na dati na aking pinaglikuran bilang isang kora paroko, ang JKK IC Victory dyan sa Jose Abad Santos. Happy Fiesta po sa inyo na naiyang sa inyong mga kasama sa inyong JKK. At ganun din sa JKK IC Pilipi. So kumusta po kayo? Happy Fiesta din po sa inyong Mapia Fiesta Few Pista Takadita. Sa inyong lahat, maligayang fiesta po sa inyo dyan sa Kaboran. At ganoon din sa dun sa amin sa Samar, sa Barangay Nabang, nagdiriwang din kanilang kapistahan sa araw na ito. Happy Fiesta po sa inyo dyan sa Barangay Nabang. Maupay nga patron sa iyo dida. And God bless you all. At patuloy po tayong maghanda. Huwag natin kalimutan na tayo ay nasa panahon pa ng
Adbyento. So patuloy nating diringgin ang mga pagbasa sa bawat araw, lalo na ang mga pagbasa sa bawat linggo ng panahon ng Adbyento. So again, a blessed day sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi and rest assured of my prayers for you, for each one of you. God bless you all.